Pero isa-isahin natin. So first is when I want to buy something like luxury item or luho or even kahit yung mga gamit sa bahay, ganyan, I make sure na I can buy that item 3 times, 5 times bago ko siya bilhin. So for example, bumili ako ng bagong bag na luxury, ganyan. Bago ko siya bilhin, I wanna make sure na kaya kong bumili ng 5 ganun bago ko siya bilhin. Kasi kung saktong-sakto lang yung pera ko, like enough lang for 1 or 2 of that item, ibig sabihin, hindi ko pa talaga siya afford. So, I only buy stuff that I can afford. And next doon is, hindi ako umuutang para lang maka-afford ng mga bagay-bagay. Don't get me wrong, hindi lahat ng utang ay masama. Like for example, credit cards. Credit cards are good if you use it to your advantage. Like, dapat binabayaran mo siya buo every month. So, you can get mga points, ganyan. And yung mga deals, ganyan. Pero kung mag-credit card kayo, tapos di nyo babayaran lahat agad, lalaki at lalaki yung interest nun, mahirapan rin kayo magbayad. So, the best way to use a credit card is to pay it full all the time. And another tip is live below your means. So, magkano kinikita mo a month, wag mong gastusin lahat. Siyempre, make sure na magtabi ka para may ipon ka, may emergency. Naalala ko noon, kumikita na ako from vlogging, pero I decided na ayoko pa bumili ng sariling bahay kasi ayokong gastusin lahat ng pera ko. Another example is nung naka-apartment ako. Maliit lang yung apartment na yun, tapos mura lang. Actually, kaya ko na magbayad ng condo nun, like mag-rent ng condo. Actually, marami nagtatanong sa akin, ba't di ka pa lumipat sa condo, ganyan. Pero naisip ko nun, ang mahal kasi ng condo, so mas nakakatipid ako dun sa apartment na yun, mas nakakapag-ipon ako para sa bahay. So, yun, I always think ahead, like kung anong gusto ko. And naalala ko nung bumili ako ng sasakyan, natitempt ako nun, parang gusto ko ng mas malaking sasakyan, yan, yung medyo mas mahal na sasakyan. Pero na-realize ko na gusto ko practical lang para at least may pera pa ako pang invest sa business. So doon ako nag-start mag-invest. Yan, may dalawang laundry na ako. So doon ko nilalagay yung pera ko. Parang I think ahead. So yun, ganun din gawin nyo. Think ahead, think of the future. Another tip is magdagdag kayo ng income stream ninyo. So, hindi enough na isa lang yung pinanggagalingan ng income ninyo. Better if you have a lot. So, let's say employed ka, mag-isip ka ng other income stream. Kahit maliit lang yan, kahit online shop lang yan na, let's say kinikita mo is 1,000, grabe naman sa 1,000, 5,000 a month. Diba, like, malaking tulong na rin yun. Like, hindi mo namamalayan yung 5,000 na yun, i-times mo into 12, o what if hindi mo ginagalaw yun, o ipon mo na yun, o diba? Big deal na siya. So, I really believe na you have to get more income streams. Kasi what if like matanggal ka sa work, diba? Wala ka nang pagkukuhanan ng pera. So, mas okay na laging may backup. Tsaka naniniwala rin ako guys na if you can't budget a small amount of money, mas hindi nyo kaya i-budget ang mas malaking amount. So, you have to practice yourself. Like, for example, ang kinikita mo is 20,000. So, sa amount na yan, kailangan meron kang savings, may pang emergency fund. Kahit konti, at least may natatabi kayo. Para if lumaki at lumaki yung pera ninyo, yung kinikita ninyo, kayang-kaya nyo siyang i-manage. Minsan kasi, na-excite tayo masyado pag may pera tayo, pag may nakikita tayong pera sa bank, gusto natin gastusin lahat. Kailangan practicein na may pera lagi, may laman lagi ang bank account. Dahil save up for the rainy days, sabi nga nila. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. So, always make sure that you have savings and emergency fund.